Si Tony Gonzaga ay isang kilalang figure sa Philippine entertainment industry, na nagho-host ng iba't ibang mga palabas sa telebisyon at lumilitaw sa maraming mga pelikula at drama sa telebisyon. Siya ay naghintay para sa fine arts program sa UP Diliman, ngunit sa payo ng kanyang ama, nagpasya siyang mag-enroll sa isang kurso sa communication sa Dominican College, na nasa tabi mismo ng studio ng Itbulaga. Nagawa niyang balansehin ang mga klase sa umaga, tanghali, at mga klase sa hapon sa loob ng 2 taon. Sa lumalagong mga hinihingi ng kanyang karera, lumipat siya sa isang kurso sa Ingles sa Homeschool Program Aid, o Asian Institute for Distance Education, sa kanyang 3 taon. Hanggang sa nakakuha siya ng alok mula sa ABS-CBN, doon na nabago lahat. Nagpasya siyang kunin ang pagkakataon, ang dahilan kung bakit kailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Sinimulan niya ang kanyang karera sa GMA Network ngunit kalaunan ay lumipat sa ABS-CBN. Ang kanyang karera ay nakakuha ng mas malakas na katanyagan nang lumipat siya sa ABS-CBN noong 2005, kung saan siya ay naging host ng Pinoy Big Brother. Siya ay isang dating host din ng Saturday talk show Entertainment Live ngunit kasalukuyang nagho-host ng The Sunday Talk Show na The Boss kasama ang music variety show na ASAP. Nag-umpisa din gumawa ng mga pelikula at naging recording artist din. Nagsimula siya sa entertainment industry sa edad na 13. Ito ay noong 1997 kung saan sumali siya sa isang kompetisyon sa pag-awit na tinatawag na Metro Pop Star Search, na pagkatapos ay naipalabas sa GMA. Ang pinakamalaking break ni Tony sa industriya ng entertainment ay ang kanyang Sprite soft drink TV komersyal na kasama si Piolo Pascual noong 2001. Sinimulan niya mag-YouTube at ni-rebrand ang kanyang channel upang maging studio nito, na kilala ngayon bilang online talk show na Tony Talks, na milyong netizens ang nakasubscribe. Sa kanyang mga karanasan sa pag-host noong unang bahagi ng 2000, ang lalong naging daan ni Tony na gumawa ng talk show sa YouTube at ang nakamit o nagamit niya ang kanyang mga karanasan sa ABS-CBN bilang magaling na talk show host. Mula nang ilunsad ang kanyang serye sa YouTube ng mga pakikipanayam sa mga personalidad ng mga kilalang tao at lipunan noong September 2020, siya ay patuloy na namamayagpag sa online, at kung minsan ay mga kontrobersyal na yugto sa kanyang channel. Nag-venture din siya sa negosyo, pagmamay-ari at pamamahala ng kanyang sariling mga tatak at pag-endorso. Sa tagumpay ng kanyang Tony Talks YouTube channel, tila nahanap pa rin ni Tony ang oras upang maghanda ng mga negosyo nito. Magkasosyo sila ng kanyang kapatid na si Alex Gonzaga ng isang negosyo, ang milk tea shop na tinatawag na Happy Cup noong 2017, at marami na din itong branches sa bansa ngayon. Siya rin ay kasangkot sa iba pang mga pakikipagsapalaran sa negosyo, kabilang ang paglulunsad ng dinnerware kasama din ang kanyang kapatid na si Alex noong 2011. Noong 2006, sina Tony at Alex, sa tulong ng kanilang mga magulang na sina Tatay Banoy at Mommy Pinti, ay nakabili ng 4 na 150 square meters na lupa sa Taytay Rizal, kung saan itinayo ang bahay ng kanilang pamilya. Pagkalipas ng ilang taon, binili din nila ang 600 square meters lot sa tabi ng kanilang pag-aaring bahay upang lalong palakihin ang kanilang bahay. Noong 2015, kinailangan ni Tony na umalis sa kanilang tahanan habang lumipat siya sa isa pang kabanata ng kanyang buhay, para bumukod sila ng kanyang asawa. Hindi man naibahagi ng buo ang kanyang bahay, pero ipinakita naman niya ang kanyang napakagandang bathroom renovation. Ang banyo ay mayroong isang sistema ng voice command, isang reading nook, at isang state-of-the-art bathtub. Ang banyo ng kanyang bathroom ay mayroon ding pasukan na humahantong sa kanyang walk-in closet na kung saan ay naglalagay din ng ilan sa mga librong gusto niyang basahin sa panahon ng kanyang oras. Noong 2007, ay sinabi ni Tony na niregaluhan niya ang kanyang sarili ng isang luxury car na BMW na kulay black, dahil pangarap daw niya ito. May isa pang sasakyan si Tony, isang slightly used na Mark III.
Bigay raw ito sa kanya ng may-ari ng ini-endorse niyang Careline Beauty Products bilang birthday gift sa mga panahon na yun. Ngayon ay marami din itong mga ordinaryong sasakyan ng kanyang pamilya. Habang mahirap matukoy ang isang eksaktong net worth na nagkakahalaga para kay Tony ngayon 2025, pero ligtas na sabihin na mayroon siyang malaking halaga ng net worth dahil sa kanyang matagumpay na karera bilang isang host sa telebisyon, artista, at negosyante. Ngunit ayon sa ibang website, dahil hindi na ito gaano aktibo sa paggawa ng mga serye at pelikula ay hindi na rin ganun kalaki ang net worth nito na tinatayang $5 million, o 289 million pesos. Nakamit niya ang makabuluhang tagumpay sa kanyang karera, na nag-ambag sa kanyang malaking halaga ng net worth. Sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang mga pagsusumikap, kabilang ang pag-arte, pag-host, at pagkanta, siya ay nakakuha ng isang malaking net worth. Bilang karagdagan sa kanyang kinikita mula sa mga pagpapakita sa telebisyon at mga paglabas ng musika, kumikita rin si Tony ng isang makabuluhang bahagi ng kanyang net worth na nagkakahalaga mula sa mga pag-endorso ng tatak at mga pakikipagsapalaran sa negosyo. Ang kanyang net worth ay patuloy na lumalaki habang pinapalawak niya ang kanyang presensya sa industriya ng entertainment at pag-iba-iba ang kanyang mga daloy ng kinikita. Si Tony ay isang popular brand ambassador, na inendorso ang iba't ibang mga produkto at serbisyo. Ang kanyang buwanang kinikita naman sa kanyang YouTube channel ay umaabot hanggang $16,000, o 900 million pesos. Ang pagtatansya na ito ay batay sa isang bilang ng mga kadahilanan, kabilang ang social media following, engagement rate, and viewership, isama pa ang mga pang-endorso nito ng tatak sa Instagram. Matapos ang naging relasyon nila ni Sam Milby, nanumpa si Tony sa kanyang sarili upang mag-focus lamang sa kanyang karera at ilagay ang kanyang pag-ibig sa buhay sa backseat, dahil nasaktan siya ng husto. Tapos biglang dumating si Paul Soriano. Pinakasalan niya ang kanyang matagal ng kasintahan, si Director Paul, noong 2015, at binigyan sila ng 2 anak. Mas kaunti na ngayon ang kanyang mga palabas sa TV. Dahil si Tony ay pinananatiling abala sa kanyang bagong papel bilang kapwa-asawa at ina. Bukod dito, mayroon siyang isa sa mga pinakamalaking pagsunod sa online, na may milyon-milyong mga subscriber sa YouTube at ganun din sa kanyang Instagram, na matagumpay niyang napalago upang maging isang nangungunang tanyag na endorser.